May mga stereo na tinapon dito. Carrozzeria. Tapos all stock. Sama pang wirings. Sa loob ng box na to, dito ko nilalagay yung mga scrap parts na nakukuha ko na pwede pa mapakinabangan. At dito meron akong mga speakers, spacers, mga busina, at ngayong araw kinuha ko muna yung Kenwood na head unit kasi ngayong araw naisipan kong gumawa ng entertainment speakers na pwede kong magamit habang nag-workout. At para sa mga hindi nakakaalam, ang head unit or mas kilala sa navigation system dito sa Japan, ito yung device na ginagamit para makapagpatugtog ka or mag-navigate ng GPS sa loob ng sasakyan. At ngayon meron ako ditong Kenwood na MDV D210 na may Bluetooth na pwede kong magamit para sa gagawin kong entertainment speakers. Kaya ngayon, simulan natin. Bumili ako ng wheel caster, varnish, glue stick, mga tornilyo, mga pako, at mga plywood. Visualize ko lang muna kung paano ko siya gagawin at nung nalaman ko na kung paano, sinimulan ko na siyang markahan. Para maipantay siya sa gitna ng plywood, kumuha ako ng ruler para maipwesto natin siya sa pinakagitna ng plywood na gagamitin natin. Ganito lang din yung ginawa ko sa ibang mga plywood. Ginuhitan ko lang din para makuha ko yung saktong size ng gusto ko dito sa gagawin nating entertainment speakers. Ngayon na naputol na natin lahat ng plywood, pwede na nating silang i-assemble. At dahil medyo manipis lang yung plywood na ginamit ko dito, mas naisip ko na pako yung gamitin kasi kapag screw yung ginamit natin, mas mataas yung chance na mag-crack yung mga plywood. Ito na yung pinakamatagal na part ng project na to kasi lahat ng side na pinutol natin, kailangan kong pakuin. At nung napako at na-secure ko na lahat ng plywood, pwede na natin ikabit yung head unit. Ang maganda pa dito sa nakuha ko sa scrap na head unit, kasama rin yung bracket nung tinapon. Kaya ngayon, isi-secure natin yung head unit natin gamit yung brackets at mga screws. Ngayon na na-mount na natin yung head unit, pwede na nating simulan yung wirings. Since para sa sasakyan tong head unit na to, sobrang daming wirings pero dahil speakers lang ang kailangan nating paganahin, 7 na wire lang ang kailangan nating kunin. Yung black for negative or ground, yung yellow para sa positive connection or 12 volt supply natin. Itong red naman is yung accessory or ito yung nagde-detect na naka-on yung susi ng sasakyan. Kailangan lang natin i-detect yung red sa yellow para ma-detect ng unit na naka-on yung sasakyan. Ito naman yung supply ng speakers natin. Yung gray and yung gray-black, yun yung left speakers. At yung white at yung white-black, yun naman yung right speakers. The next day, meron akong nakuha na lighting system or yung interior lighting para sa sasakyan. Kaya ang ginawa ko, dinikit ko na siya dito sa ibabaw ng entertainment speakers natin. At mamaya, ipapakita ko sa inyo yung output kung maganda ba yung kalalabasan. Ngayon na natapos na natin yung wirings and nakapagdagdag tayo ng ilaw para sa entertainment speakers natin, isunod naman natin yung speakers. Bumili ulit ako ng isa pang plywood pero this time yung parang cardboard lang para madaling putulin. Pagdating ko sa trabaho, ginuhitan ko lang at minarkahan yung part na puputulin ko. Naisipan ko na dito siya lagarin sa trabaho kasi meron ditong hacksaw na pwede kong hiramin para mas mapadali yung trabaho ko. Ngayon, pwede na natin siya i-mount gamit yung mga screws. Bago natin ikabit yung speakers, ikabit muna natin yung mga gulong. Ganitong gulong yung naisip ko na ikabit kasi gusto ko minimal lang yung design ng speakers natin. After ko siya ma-secure gamit yung mga screws, pwede na natin ikabit yung speakers.
panahon na ikabit na natin yung mga speakers pero hindi pa tayo dito natatapos. Kailangan pa natin itong pinturahan. So ngayon, kinuha ko na yung varnish na binili natin sa Daiso and nagulat lang din ako dito sa varnish na to kasi wala siyang amoy. Hindi siya yung tulad ng usual na varnish sa atin na may amoy and medyo matapang. Nung una, pinapahid-pahid ko pa siya pero dahil gloves yung ginagamit ko na pamahid sa barnis, naisipan ko na ikabit na lang siya sa kamay ko sa ako ilagay dito sa kahoy. Dito sa part ng project na to, bigla ko na-realize na kaya pala yung mga tatay natin kapag Sunday, mahilig sila magkumpuni or magpintura ng kung ano-ano kasi sobrang nakaka-release pala ng stress yung mga ganitong gawain. At wala pang 30 minutes, natapos na natin siyang pinturahan. Ngayon, kailangan na lang natin siyang patuyuin. At kung nagtataka kayo kung bakit hindi ko pininturahan yung ibabaw, bumili kasi ako ulit sa Daiso ng ganitong plywood. Ito yung magiging tabletop ng mini entertainment speakers natin. At para naman sa tabletop na to, isa-secure lang natin siya gamit yung glue gun. Para mapaganda pa yung design niya, ginawa ko siya ng parang floating na desk. Ngayon, pwede na natin siya i-testing. Dito ko lang siya sa baterya muna iti-testing kasi wala pa akong DC 12 volts na adapter. At ganun lang kabilis, meron na tayong entertainment speakers na pwede kong magamit sa laptop ko or sa cellphone ko, Bluetooth. Naisipan ko na gumawa ng ganitong speakers para meron akong magamit habang nag-workout dito sa bahay. At kung gusto niyo mapakinggan yung sound check ng speakers na ginawa ko, nasa link sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Till our next crafting.